Kasabay ng pagdami ng mga gamo-gamo, maraming palaka ang nagsilabasan sa Sarat, Ilocos Norte. Pagkain kasi ng mga palaka ang mga gamo-gamo. Pinagkaguluhan at pinaghuhuli ng ilang mga residente ang mga palaka na masarap daw i-adobo o ihawin. Sa ilang palengke, ibinibenta ang palaka sa presyong 300 hanggang 400 pesos kada kilo. Patay ang isang rider matapos maipit sa karambola ng mga sasakyan sa Antipolo, Rizal. Paliwanag ng driver ng SUV na nagdulot ng disgrasya, hindi raw kumagat ang preno niya. Balitang hatid ni Bam Alegre. Masdan ang SUV na itim na ito habang nakahinto sa stoplight. Bigla itong umatras na mabilis hanggang sa umarangkada at nang araron ng mga sasakyan sa harapan nito. Nangyari ang karambola sa panalukan ng Marcos Highway at Sumulong Highway sa Masinag, Antipolo pasado alas 11 kagabi. Naipit ang isang delivery rider na nasa likuran ng SUV. Bumaba mula sa isang jeep ang medic na si Justine Catral para sana bigyan ng first aid ng rider. Sinubukan ko po siya i-rescue kaso wala. Talagang sumukan na ng dugo. Nasaksihan ni Aga Albay ang pangyayari dahil sa bumper ng sasakyan niya na ipit ang rider. Unti-unti muna siyang padaan-daan lang, tapos binusinahan ko, akala ko titigil, tuloy-tuloy, malakas. Ngayon yung motor dito na ipit. Ang rider, pagbaba ko, tumayo pa eh. Pagtayo niya, bumagsak. Ayun na, hindi na siya gumalaw. Kinumpirma ng pulisya na nasawi ang biktimang rider na 42 years old na lalaki. Yung rider ng motor, dead on arrival siya sa ospital. Nadala naman siya sa Mambugan Hospital natin, kaya lang sa kasamaang palad. Nasabihan na rin ang kanyang naulilang asawa. May 7 silang anak at pauwi na raw sana ang rider na mangyari ang aksidente. Bukod sa nasawing rider, 4 pang sasakyan ang naperwisyo. Nagtamo ng minor injury sa mga sakay at nabigyan na ng paunang lunas. Dinala naman sa presinto ang lalaking driver ng SUV. Isinailalim din siya sa medical exam. Nagpaliwanag na raw ang driver ng itim na SUV sa pulisya kaugnay sa nangyari. Base dun sa driver, nung tinanong ko, bigla daw nag-wild yung sasakyan niya. Imbis na abante yung kambyada niya, patras yung takbo ng sasakyan niya. Kaya nagulat siya. Nung tinatapakan daw niya yung preno, hindi daw kumakagat yung preno. Kaya ganun-ganun lang daw yung sasakyan niya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring karambola, pati ang pagtukoy sa halaga ng mga pinsala at lawak ng mga dapat panagutan. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na natin ang mga balita mula sa Visayas at Mindanao. Makakasama natin si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Patay ang isang babaeng 7 taong gulang sa Canlaon, Negros Oriental matapos masakal sa nilalaro niyang plastic straw rope. Kwento ng nanay ng bata, nagpaalam ang anak niya na maglalaro sa labas matapos mananghalian. Ilang saglit lang, nakita ng lola ng bata na wala na siyang buhay sa labas ng bahay. Batay sa investigasyon ng pulisya, sumabit ang bata sa plastic na tali matapos tumuntong sa mataas na bagay. Posible raw nadulas ang bata at nasakal. Itinuring na aksidente ang nangyari, pero patuloy ang investigasyon para masigurong walang foul play. Mabalita sa Davao City, patay ang isang rider at angkas niyang bata matapos salpukin ng bus ang sinasakyan nilang motorsiklo. Isang bus naman ang bumangga sa bahay matapos umanong makatulog ang driver. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Wasak ang windshield at nagkabasag-basag ang mga salamin sa bintana ng bus na ito nang bumangga sa isang bahay sa Davao City. Nayupi rin ang nakaparadang sasakyan sa tabi ng bahay. Ayon sa pulisya, papunta sanang Kalinan proper ang bus pero nakatulog umano ang driver kaya nagdire-diretso sa bahay. Kinumpirma ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa kanila ang bus. Aniya, walang sakay ang bus matapos maihatid ang mga miyembro ng simbahan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa Davao City pa rin, 2 ang patay sa salpukan ng bus at motorsiklo. Ayon sa pulisya, nasa magkabilang linya ang bus at motorsiklo nang lumiko pakaliwa ang bus kaya bumangga ang motor. Patay ang driver ng motorsiklo at ang 2 taong gulang na batang angkas. Malubha naman ang isa pang angkas na babae. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng bus na hindi nagbigay ng pahayag. Patuloy ang investigasyon.
Patay ang isang pahinante matapos tumilapon at bumaligtad ang truck sa isang taniman sa San Dionisio, Iloilo. Nakatalo naman at mabuti na ang lagay ng 2 pang kasamahan at driver ng truck. Ayon sa pulisya, may kargang mga construction supply ang truck. Hindi raw nakontrol ng driver ang truck nang dumaan sa mataas na bahagi ng highway. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Annyeong, dearest darlings! After 5 years, nagbalik Pilipinas ang South Korean superstar na si IU. Isang fun-filled weekend ang hatid ng K-pop idol sa Manila leg ng kanyang Her World Tour. Dinagsayan ng Philo Yuenas na G-ring nakising along sa concert. Ilan sa kanyang pinerform ang Celebrity, 8 at Palette. Bonus pa ang pagkanta niya ng Pinoy song na Pasilyo. Natapos naman ang Good Day With You Yuenas sa isang photo op at heartwarming message ni IU gaya ng ingat at mahal kita. Good news naman sa mga mare at pare kong army. Pwede nyo nang mayakap at makamayan si worldwide handsome BTS member Jin. Parte yan ng kanyang much-awaited military discharge at 11th anniversary ng record-breaking K-pop group na BTS this June. Sa announcement ng agency nilang Big Hit Entertainment, mahahati sa 2 sessions ang fan meet event sa Jamsil Arena sa Seoul, South Korea. Ang Jin's greetings at messages from Jin. Sa first session, may chance ang raffle winners na mayakap o makahandshake ang K-pop idol. Asahan din daw ang jam-packed stage performance sa second session. Ang iba pang exciting activities ng BTS magtatagal hanggang June 13. Ito na ang mabibilis na balita. Nagkasunog sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela kaninang madaling araw. Sa ulat ng Super Radio DZBB, pasado alas 12 ng hating gabi, sumiklab ang apoy sa residential area. Mabilis itong kumalat dahil gawa sa light material sa mga bahay. Idineklarang far out ang sunog mag-aalas 6 ng umaga. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Pasintabi po sa mga kumakain. 2 patay na aso na ibibenta bilang dog meat ang nasabat ng CIDG at isang animal rights group sa Nueva Ecija. Arestado ang mag-amang nagbebenta umano ng mga kinatay na aso. Wala pa silang pahayag. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, Abril pa lang ay may nag-report na sa kanila tungkol sa pagkakatay ng aso sa lugar. Na-rescue naman sa operasyon ang 2 pang aso. Ngayon pong Hunyo, 1 o kaya 2 bagyo ang inaasahang mamumuo sa papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, may chance ang mga ito na mag-landfall sa Bicol Region o kaya sa Eastern Visayas. Tatawirin ng mga potensyal na bagyo ang Southern Luzon at posibleng lumapit sa Central Luzon. Base rin po sa datos ng ahensya, may posibilidad na lumapit sa extreme Northern Luzon o kaya naman ay lumihis ng ating bansa ang anumang bagyo ngayong buwan. Nitong Mayo, may mga lugar po nang nakakatanggap ng sapat na dami ng ulan kumpara sa monthly average. Makikita po na kulay blue ang mapa ng ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Samar. Ibig sabihin niya na itala sa mga nasabing lugar ang above normal rainfall amount. Kulay green naman ang Metro Manila at iba pang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mindoro, Romblon, Bicol at Eastern Visayas. Ibig sabihin po niya nakapagtala ang mga nasabing lugar ng near normal rainfall amount. Gayunman, marami-rami rin po ang mga lugar na kapos pa rin sa ulan gaya po ng mga nakikita nyo naman sa mapa na kulay yellow at red. Sa ngayon, wala hong namamata ang bagyo sa loob o labas ng PAR. Easterlies ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. May frontal system naman ang umiiral sa extreme northern Luzon. Asahan ang pag-uulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang Metro Manila ngayong Lunes.
Sa mga motorista, dagdag bawas ang galaw sa presyo po ng oil products bukas. Ang Petrogas at Clean Fuel magpapatupad ng dagdag na 60 centavos sa kada litro ng diesel. 90 centavos naman ang bawas nila sa gasolina. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.